Remember the goodness of God in your life. Remember kung papaano kang niligtas, minahal, niyakap ng ating Panginoon. Okay, sarap magpuri sa Kanya. Come on, punuin mo ng iyong papuri ang lugar na ito. Oh God, hallelujah. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Pwede bang patuloy mong itaas ang iyong mga kamay? I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you have been. Oh, what a friend you have been, Jesus. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountains, for every mountains, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Thank you for your forgiveness, God. For how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you. You have been so good to me. Come
good to me. Keep on singing. God, God, maraming salamat po, Panginoon. you love me. What a friend you have been. So good, so good. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have. Whoa, whoa. And I just wanna thank you, Lord. Whoa. And I just wanna thank you. Sa oras nito, patuloy mong awitan ng ating Panginoon. You have been so good to me. Come on, church. God, I can't believe how you love me. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend. Oh God, maraming salamat po, Lord. Lord, thank you, Jesus. Oh God, thank you. Come on, continue to praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na gamitin muli ng Panginoon para po sa ating lahat at pagsasalusaluhan po natin patuloy ang salita ng Panginoon. Okay ba yun sa inyo? Kung meron po kayong mga Bible, hikayat ko po kayo na pwede ba ulit tayo po ay tumayo para po sa pagbibigay ng respeto po sa salita ng Panginoon. Basahin ko po dito sa aklat po ng mga taga-Pilipos, Kabanatang 1, basahin ko lamang po yung first part po dito po sa verse 3 hanggang verse 11. Ganito po ang ating mababasa. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang napahalagaan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Saksi ko ang Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Hesus Kristo. Itinadalangin ko sa Diyos ng inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapilan ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Pinagpala ng Diyos ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal na pinakamakapangyarihan sa lahat, patuloy po kami, O Panginoon, na dumadako sa banal na inyong trono sa araw na ito. O Diyos, alanganin na oras, pero Lord, salamat po na kayo, O Diyos, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalakan upang tanggapin patuloy, O Diyos, ang mga salita mo na magagamit po namin bilang inyong mga anak at sa aming paglilingkod. Hayaan mo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na tanggapin ng bawat isa ang iyong pamamahayag, Panginoon, na nagmumula, O Diyos, sa iyong salita. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo. Ako po ay magsasalita sa ganito pong tema o title, When I Remember You.
when I remember you. Tayo po bilang mga mananampalataya, alam po natin na kung nais po natin na patuloy po na mag-alab ang ating mga paglilingkod sa Panginoon, hindi po lingid sa atin na tayo po ay maaring dumanas po ng napakarami pong pagsubok sa buhay. Tama po? Mga pagsubok na maaring ito po yung magpababa sa ating apoy sa paglilingkod. Maaring ito po yung magpahina po sa atin, sa ating pananampalataya, o maaring ito yung dahilan na marami pong mga mananampalataya ang tumatalikod at nanlalamig ang kanilang pag-ibig, gaya ng sinabi ni Pastor Albert. Kung kaya tayo po mga mananampalataya, nangangailangan po tayo ng mga mag-i-encourage po sa atin. Nangangailangan po tayo ng mga kapwa natin mananampalataya na magbibigay sa atin ng panibagong lakas. At ito po ay isang bagay na nandito po sa church, nandun po sa church actually, na pwede tayong gamitin ng Panginoon bilang encouragement po sa iba. Amen. Pwede tayong gamitin ng Panginoon bilang kalakasan sa mga nanghihinang mga kapatid natin sa Panginoon. Si Apostol Pablo po, alam po natin sa 2 Corinthians chapter 11, na nabanggit po doon kung papaano po siya dumanas po na napakarami pong pagsubok. Ilang beses po siya na hinagupit. Si Pablo po ay binato. Si Pablo po, naranasan po niya ang palutang-lutang sa dagat. Naranasan ni Pablo na siya ibilanggo dahil po sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Napakahirap po noon. Dumating yung mga araw na siya ay nagugutom. Tama po. But, kung mayroon man pong mga tao na nagbigay po sa kanya ng kalakasan, ito po ay ang iglesia ng Panginoong Yesus. And particularly itong iglesia po ng Pilipos. Sila po yung isang iglesia na nagbigay sa kanya ng grabing pagpapalakas sa kanyang pananampalataya. Na bagamat nandun po siya sa bilangguan, hinihintay ang trial niya sa harapan po ni Caesar, nandun po siya nakapiit, under house arrest. But again, because of the encouragement na nakuha niya sa itinatag niyang kapilya o iglesia doon sa Pilipos, sa Macedonia, ganun na lamang po ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. At sa tuwing naaalala niya ang ginawa ng mga kapatid na ito, siya po'y napapalakas. At ganun din po sa atin, mga kapatid. Kailangan po natin na mga tao, mga kapwa mananampalataya, na para tayo po ay patuloy na maging malakas. Tanong ko lamang po, pag maaalala kaya ang ginawa kung maaalala ang mga ginawa ng tao sa inyo, okay? Maaring magdulot kaya ito ng, kagalakan sa atin. Kung maalala kaya kayo o ako sa mga ginawa natin sa isang tao, sila kaya ay mapapalakas, sila kaya ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. That's why napaka-importante po tayo mga mananampalataya na merong something na ginagawa tayo sa paglilingkod sa Panginoon, maalab na paglilingkod, dahil sa alab na yan, pwede tayo maging encouragement sa iba. Kahit sila po ay nanghihina. Sabi ni Paul sa verse 3, I thank my God every time I remember you. Di ba? Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing naaalala ko kayo. So, there is a power doon po sa naaalala ni Pablo patungkol po sa mga taga-Pilipos. That every time naalala ni Pablo ang mga taga-Pilipos, there is something, energy, na nagpapalakas sa kanya. Pero kung minsan po, di ba? Pag naalala po tayo ang ating pangalan marahil bilang mananampalataya, is there an energy na madadownload sa atin? Well, sometimes kung tayo po ay naging, hindi naging pagpapala po sa kanila o kaya ay naging passive po tayo sa ating mga buhay, hindi tayo naging aktibo, pag naalala yung ating pangalan, baka mas lalo po siyang maging, manlulumo pa at hihina. That's why, Paul, nakuha niya po yung encouragement doon sa mga taga-Pilipos. That's why sabi niya, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Amen po ba? So sabi nga po niya doon is, dahil po doon is, Paul was extremely thankful. Siya po ay sukdulan sa kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. Na sabi niya, I have you in my heart, nasa puso ko kayo. No? Nais kong makita ko kayo. Nais kong makita ko kayo, for all of you with the affection of Jesus Christ,
Sabi niya, I always pray with you or with joy and every prayer for all of you. Di ba napakasarap nun? Maalala yung pangalan mo, maalala ka bilang kapwa nila mananampalataya, and sila po ay darako sa Panginoon to pray with joy. E paano po pag naalala nila yung, yung mga bagay na hindi na kaya-encourage ka? Baka mamaya hindi kayo pag-pray. O kaya ipag-pray, Lord, kunin mo na siya. Pangit naman yung ganun, di ba? So si Paul, di ba? Sabi niya, I have that joy to pray sa inyo. Pinapanalangin ko kayo. The encouragement. So, katulad po ng mga taga-Pilipos, si Paul na naglingkod po doon ay naging extremely thankful dahil po sa dalawang pangunahing rason. Number one ay ito po. He was extremely thankful to the Philippians because dahil sa pakikiisa nila sa pagpapalaganap ng magandang balita. He was very much encouraged dahil itong mga kapatid niya doon sa Pilipos na siya nagtatag, from the very beginning na makilala nila ang ating Panginoong Hesus, hindi sila sumablay at patuloy sila nakikibahagi sa pagpapalaganap ng magandang balita. Di ba napakasarap kung ikaw ay pastor, na ang mga miyembro mo ay wow, sabihin natin 90% ay nakikibahagi sa pagpapalaganap ng magandang balita. Di ba mga pastor, matutuwa ka? Amen. It is a very good encouragement. Napakasarap sa pakiramdam ko ang mga miyembro mo o mga pinapastulan mo as they are engaging sa pagpapalaganap ng gospel. And that is a very great encouragement para kay Paul. Na kahit po nandun siya sa piitan, sabi niya, naaalala ko. No? Sabi niya, ang inyong pakikipag-isa. So sa verse 3 and verse 5, sabi niya, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Then yung reason niya ng verse 5, dahil sa inyong pakikipag-isa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Ilan kayang mga mananampalataya in the church na magmula nung sila'y ma-born again until now, ganun pa rin po ang alab ng kanilang paglilingkod. Amen. Di po ba? Napakalaking encouragement po yung ganoon. Sabi nga ni Pastor Albert Cadena, nag-encounter, umiyak na lahat, tapos tumalikod din. Nawala siya. No. Paul, sabi niya sa mga Pilipos, magmula nung ito'y tanggapin niyo hanggang ngayon, hindi kayo nagbabago. What an encouragement. Di po ba? So kahit nandun po siya sa loob ng piitan, hinihintay yung kanya magiging sentensya, but he was full of joy. That's why the book of Philippians, alam natin, ang pinakatema nito ay joy. Kahit na po siya po ay naghihirap. So, this was one reason Paul was thankful for the Philippians. Ito yung isang pinagpapasalamat ni Pablo sa mga taga-Pilipos because they engage, nakikibahagi po sila sa pagpapalaganap. Ito po yung mga Pilipos na nakipag-partner kay Pablo in his spreading of the gospel through the friendship, and ito pa, financial support. Tama po yung narinig nyo. They involved in evangelism not only as partner, pero meron din pong, financial support. They invest. At alam naman natin sa Macedonia ay medyo mahihirap ang kanilang mga buhay. But again, because of their heart, their love, todo suporta po sila. Every church of Christ must be united in evangelism. Can I hear an amen? Tama po. Ang bawat iglesia ay dapat nakikiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita. I can remember nung ako po ay bata pa po na mananampalataya. Kasi tumatanda na rin po, malapit na ako mag-senior citizen. Pero yung aking pastor noon, every Sunday, kung hindi ako nagkakamali, na ginagather po kami. Tapos meron po kami mga kanya-kanyang assignment, pupunta po kami sa iba't ibang barangay, sa Binalonan dati, at mayroon kami mga team. At kami po ay hahayo at pupunta, and I can still remember na kami po ay uuwi na po, na nanggaling po sa isang mission point, tawag namin. Kapag wala na pong tricycle, kami po ay naglalakad, at kung minsan po ay umuulan, pero naglalakad kami, dala namin ang gitara, at kami umaawit. At kami magre-report ulit sa church. Sabi ng pastor, kumusta ang trabaho? Wow!
Di ba napakasarap yun, ano? Na ang mga kapwa mananampalataya, mga cell leaders nowadays, yung ginagawa po natin, mga cell leaders, kayo po ay isang napakalaking encouragement sa mga pastors. Especially kapag kayo po ay patuloy na nagwi-win at tumutulong na sila maging alagad ng Panginoon. You are a great encouragement for all of us, your pastor. At yan po ang kailangan. Amen. Yun sabi ni Paul, I thank my God every time I remember you. Why? Kayo po ay kasama ko from the very beginning. Nagpapalaganap ng mabuting balita. Why? Because it is the church's main business. Alam po natin yan. In the church, ang kaluluwa, kasi soul is very valuable. Alam po ni Paul yan kasi siya alam niya. Nagdaan po siya sa isang hindi magandang buhay. Siya po ang persecutor ng church. Siya po ang kumakaladkad sa mga mananampalataya noon. That's why when he encountered the Lord Jesus Christ, gano'n na lamang po ang kanyang pagmamahal in spreading the word of God. Dahil po sa natamo niya na pag-ibig mula sa Diyos. At tayo po bilang mananampalataya, that is also our main business. Kapatid, mga kabataan, if there's something na ikaw po ay maging busy-busyan, kailangan sana maging busy ka sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Okay ba yun? Yeah, pwede po maging busy sa iba. But do not forget the business of God's kingdom, and that is winning souls and making disciples. Yan po, napakasarap po sa pakiramdam ni Pablo yan. That's why tuwing naaalala ko kayo, tuwing naaalala ko ang ginagawa nyo, ako'y napapalakas. Amen. Amen and amen. The letter was addressed to 3 groups. Ito po ay naka-address po sa 3 grupo. Ito po sa Philippians, sa mga Kristiyano sa Philippi, the saints, to the bishops or overseer, o yung mga may leadership responsibilities. O ito po din po ay naka-address sa mga deacons during those days, na sila po yung mayroon siyang recognized position in the church. Can you imagine the whole Philippians from these leaders at saka yung members, they are involving themselves in preaching the gospel. At yun yung nagpapalakas kay Paul. So nga, kahit na po ano po yung dinaranas si Paul, he was encouraged because of that. So, wow! Sabi niya, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, yun yung nagdudulot ng kagalakan kay Paul. They didn't wait to see if Paul was a winner before they supported him. Hindi yung, basta naniniwala kami itong si Pablo, sasamahan namin ikaw. Dahil tinanggap mo si Jesus at ikaw ay nagpapalaganap, ano ba, okay ba itong pastor natin? Parang delikado tayo dito. Sasama ba tayo dito? Okay ba to? Baka mamaya, there are questions. Whether could be yung leader natin o pastor natin ay dadalhin po tayo. No. Philippians, no doubt, sinamahan nila si Paul. Ganun na. Amen? Tiwalang-tiwala si Paul, kay Paul na, dadalhin niya ang mabuting balita. They got behind Paul and his ministry early. Hindi sila nagpatumpik-tumpik. Nung nalaman nila ang mabuting balita at kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus, sinamahan nila si Pablo. Nandun sila side by side with Paul. And you can remember the story kay Lydia in Acts chapter 16. Acts chapter 16. Na naging destiny helper ng Philippians. Siya po ay naging kasama ni Pablo at businesswoman kasi po yun eh. And that's why maging siya, hindi siya nag-atubili. Okay, wow. So walang pagdududa, walang alinlangan. Tuloy-tuloy, walang humpay sa pagtulong, walang nag-backslide, walang nanlamig, walang nag-complain. Sino ang hindi matutuwa pag ganyan ang iglesia ni Kristo Jesus? Amen. Wow! What an encouragement. Kaya minsan, kami na mga pastor, hindi nyo lang alam, marahil, meron din kami mga pinagdaraanan, pero hindi namin nasasabi sa mga members. There are trials. There are prostrations. There are low moments. Pero pag nakikita po namin kayo na tumutulong sa trabaho ng Panginoon, we are encouraged. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ganun dapat. Hallelujah.
Di pa huli ang lahat. We can engage. Amen? Iba kayo. Parang ganun sabi ni Paul, iba kayo. That's what sabi ni Paul sa verse 6, for I am sure of this. Tignan niyo po yung address ni Paul. Hindi niya sinabi sa lahat ng iglesia. Sinabi niya sa mga taga-Pilipos, dahil sila po active in evangelism. Then sabi ni Paul, I am sure of this very thing, that the one who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Sila na mga active in evangelism. And God, siya po yung nagpasimula doon. Sabi ni Paul, dineclare niya hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. He will perfect it. Look at the declaration ng ating ni Pablo po dito sa mga taga-Pilipos. Si Billy Graham po, sabi po nila, estimated to have preached to live audiences of 210 million people in over 185 countries. And an estimated 3.2 million people responded to his invitations to accept Jesus Christ as their personal Savior. Wow! Grabe po ito, no? Na I can remember yung kanyang testimony na isang pastor na matanda na nag-preach ng gospel at sa kanyang invitation ay sabi niya kung sinong gustong tumanggap sa Panginoon, pumunta dito sa harap. There was a poor little boy, hindi pa po malaki, nag-forward po doon and the pastor was frustrated. Bakit? Bakit, Lord? Napakaganda naman ng aking preaching. Bakit may iisa lang yung nag-response? But many years ago, after those, may isang lumapit na mama sa kanya. At ang sabi niya, alam mo ba, Pastor, yung nag-forward doon, na bata noon na ikaw yung nag-preach, ako yun. At sino yun? Si Billy Graham. Million people was won in the Lord Jesus Christ. You know, dahil sa pagpupursige ng pastor na yon. How much more, ladies and gentlemen, mga kapatid, kung lahat po tayo involved sa evangelism, how many Billy Graham could be formed out of our service and active participation in winning souls and making disciples. Amen. Napakadami natin. Yeah. Sa church, you know, sabi nga nila, it is the sending capacity of the church na dapat po nating binibilang. Wow! Sasamahan natin ang ating pastor, makikisa tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, kapag may ministry for evangelism, huwag kang pahuhuli. Amen! If there is an opportunity to share the gospel at ikaw po ay membro sa church, go! Kailangan po engage ka. Kung sinabi ni pastor na magtulong-tulong tayo to win a campus or share the gospel, samahan natin siya. Amen. Kailangan po natin siyang samahan. Kapag may ministry for evangelism, no, huwag tayong pahuhuli. At sa tulong ng Banal na Espiritu, sa ating paghayo, pag tayo nagtutulong-tulong, wow, mapupuno po ang silya ng church. And you will be a great encouragement. Saan mo gustong maalala ng iyong church, ng iyong kapatid sa church? Sa pagiging pogi? O pagiging maganda? O you know, pagiging negosyante? Or whatever? Okay lang naman po yun. But we are magiging mas encouragement po tayo if our life is being used and spreading the Word of God. Nakaka-bless yung nanay na yan, nakaka-bless yung kabataan na yan, kung saan nanggali ang layo pa ng pinanggalingan pero hindi nahuli sa church. Di mo ba? May mga trabaho, napaka-busy, but again, meron siyang time to preach and share the gospel. Mga kapatid, this is a time for us talaga, no, na mag-rally po tayo. At tulungan po natin ang ating iglesyang kinabibilangan so that your pastor, your leaders will be happy and encouraged more. Kasi marami maaring mga pastors, they were discouraged. Bakit? May sana. Nag-iisa siya. Lone Ranger in doing all, the works in the church. That is not the original design of the church. We are mandated, di ba? To go and make disciples to all nations.
Lahat po tayong mananampalataya. That's why Paul was so encouraged. I thank my God every time I remember you. Naalala ko ang inyong, sinamahan niyo ako. You were partners with me. Mga kapatid, paano tayo makikibahagi? Pray. Manalangin po tayo. Prepare yourself. Pag may training for evangelism, go ka po doon. Huwag kang absent. Pag sinabi ni cell leader, meron tayong ganitong training, engage ka doon. Para alam mo ang gagawin mo. And of course, you pay. Ladies and gentlemen, kailangan din po because one soul, ano daw sabi ng Bible? Is more than the price of the whole world. What shall it profit a man if he gains the whole world and forfeit, lost his soul? Ganun po ka-valuable ang kaluluwa. That's why, di lang natin nalalaman, kung minsan di tayo aware na isang kaluluwa na may hatid natin sa paanan ng Panginoon, it's more than the wealth of the world. Di po ba? How much more kung napakarami? Napakarami pa po. Alam nyo, nalulungkot po ako, tinitignan ko po yung news. There is a group, and I know you know that group. Marami sila, million sila. They have influence sa government. Meron silang boses na malakas. Bakit? Marami sila. Kaya mga politicians nagkakandara pa na pumupunta, na kinukuha yung blessing, na sana sila ang, suportahan. Why? Because napakarami nila. What about the born-again Christians? Kukunti lang tayo, divided pa. Hello? Diba? It's a time that we must be united in preaching the Word of the Lord. Engage, involve, invite sa church. Ako personally, I appreciate yung mga members po na nagdadala ng bisita sa church. I am encouraged. Sa tuwing linggo po ay meron kang bagong buka na makikita. There are VIPs na papalakpakan at wini-welcome. Nakakalungkot po ang church. Every Sunday, walang bisita. May absent pang 20. Nakaka-discourage. Tama po. So kung ikaw ang pastor at ito na lang ang bilang, tapos absent pa yung marami, wala man nag-invite, naku, pagkatapos ng service, lulugo-lugo si pastor. Minsan kami ni Mrs. din, sabi ko kay Mrs., wala kanina si Kwan ah. Oh, sabi ko, oo din. Di ba? Oo din, wala siya. Kaka-discourage, no? Di ba? Nakikita nyo ba yon? But, if every one of us, each one bring one, nung lakang ganda, no? But everybody is not involving. Pwede ba ngayon din, palakas tayo sa Panginoon? Amen? Pwede ba yon? Okay, na may mga pumipila sa church, hindi lang sa ayuda. Di ba? Hallelujah! Hindi lang sa ayuda, pero sa church din, may mga pumupunta din. Amen. Hallelujah. Pasahihin natin ang ating mga leaders, mga pastors. May mga pastor din na kasama ko, mga pastor, be strong. By the grace of God, malakas pa rin tayo. Amen. Dahil po sa tulong ng Panginoon. And mga paalala lang po, Hebrews chapter 13 verse 17, pakilagay nga po sa magandang balita Biblia. Remind ko lamang po. Tingnan niyo po ito, 17. Yan, tama po. Tama yan. Alalahanin niyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano sila namumuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Sa verse 17 nga, bro. 13, 17. Sabi niya ng ganito, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Hey, di po ba? If you want that your pastor will be happy, do something. And share and involve. Matutuwa yung pastor ipagpipray ka for favor and blessing. Amen. Pero pag medyo namighati, sabi ng author nitong Hebrew, hindi nyo ito ikabubuti.
Amen. Wow. Number 2. Ano po nagbigay kay Paul ng ganong klaseng kagalakan? Because dahil sa pagmamalasakit nila sa pangangailangan sa ministry, particularly kay Pablo. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay pasalamatan ang mga mananampalataya sa Pilipos dahil sa tulong na ipinadala nila kay Paul. Sinikap ni Pablo na palakasin ang kanilang loob upang huwag silang mabahala tungkol sa kanyang kalagayan sa sariling suliranin. Napakahirap po ng sitwasyon ni Pablo. Hinihintay niya po ang sentensya niya at siya po'y nakapiit. But again, these Philippians brethren, hindi sila nakalimot at sa magmula nung simula sila po'y suportado. Nagmamalasakit po sila sa kanilang leader na si Pablo. No, the Philippians were extremely giving towards Paul both when he was with them and when he was apart from them. Tignan niyo po 'yon. Nung siya po ay tinatag niya po, kasama niya itong mga mananampalataya, tinutulungan nila si Pablo, nagmamalasakit sila kay Pablo, ini-invite nila si Pablo sa bahay, pinapakain nila, there is a support. At nung wala na po si Paul at napumunta na po siya sa isang other missionary journey, ganun pa rin. They were still supporting Paul in his ministry. And yun yung po nagbibigay ng kagalakan sa kanya. Nai-encourage po siya kasi, wow, grabe. In 2 Corinthians 11:9, sabi niya lang ganito, at nang ako'y kapusin dyan, nung nandun po siya sa Corinto, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. Sapagkat, look at this, dinalhan ako ng tulong na mga kapatid sa Macedonia. Iniwasan ko at patuloy kong iniwasan ang maging pabigat sa inyo sa anumang paraan. Wow, that's why tent maker po is, di ba? Gumagawa siya kahit may trabaho na gumagawa para magkaroon siya ng pera. Ayaw niya maging pabigat. But here are the Philippians, the Macedonian. Tinulungan siya, pinapadalhan siya ng support. Grabe, no? Nagmamalasakit sila sa kanilang pastor or apostle Paul. The difference between the Corinthians and the Philippians, ang mga taga-Corinto ay they are gifted. Marami po silang gift. Magagaling po sila because ang Corinto ay isang lugar na maraming business. So it could be marami mong gifted sa church, pero mahinang magbigay ng gift. Amen. They were carnal Christians, the Corinthians. Pero ito po si mga taga-Pilipos, wow! Kahit karamihan sa kanila naghihirap. Di ba? May nababasa tayo sa church na out of their poverty, nagbigay pa rin sila. Hindi nila tinitignan kung ano po yung pinakamababa or whatever. They give generously doon po sa ministry. At alam natin yan, isa po ay si Lydia na sinabi ko kanina. In Acts chapter 16, 11 to 15, noong nakausap niya po si Pablo, nandun siya po'y nagbebenta ng mga telang lino na mamahalin. At nakilala po niya ang Lord at pinanalangin siya ni Pablo and he received the good news. Sila po'y nabautismuhan kasama ang kanyang mga family. At sabi ni Lydia in verse 15, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amen. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. How many of you? Sinasabi ni Pastor, doon kayo sa bahay. Hello? Diba? Suportado. Nagmamalasakit. Dami po, no? Minsan, hirap si Pastor, minsan, sa sasakyan, na ganon. But again, hindi ko po sinasabi na, but it's a good thing na makita natin we support the ministry. Amen. Ano man pong pamamaraan na pwede mong suportahan, gawin po natin. I want to believe that Lydia and her family was exceedingly blessed by the Lord because of her generosity. Ako po'y naniniwala na dahil po sa suporta nitong Lydia na ito, isang businesswoman sa ministry ni Paul, and
And she was blessed by the Lord more. Amen. Siya po, I believe, blinis ng Panginoon. The more you give, the more you receive. Invest generously for the ministry. Be a destiny helper of your church. Isali niyo po ang mga ministry sa church. Kung meron pong mga gawain, kung meron pong adhikain ng church, we are so blessed with Zion Caloocan. Tinitignan po natin ito. Sana all. Di ba? Napakaganda, no? LED wall. Kung lahat ng church sa may ganito. Wow, amen. Sabi namin, pasunod na yata kami. Wow, hallelujah! Yeah. Hindi masama. Di ba? But again, di ba? Tulong-tulong. Pray, pray, pray. Invest in souls. And I believe the Lord will bless us. If you are already giving support for the ministry, continue doing it. Kung nagbibigay na po kayo ng tulong sa church, in the ministry, patuloy nyo pong gawin yan. If ever, kung pwede, increase more. Give more. More blessings you will receive so that you can bless more. Pag hindi naman po, it's not too late. Amen. Like the Philippians, we need to involve. Magmalasakit po tayo. Financial support, show of concern, share in troubles. Yan po yung mga taga-Philippians sa buhay po ni Paul. Nagmamalasakit po sila kay Pablo. At dahil po dyan, sabi po sa verse 10, 14, and 15, punta po tayo sa Philippians chapter 4, labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan na mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin. Wow! Tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia, no ako nagsimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Tignan niyo po yung testimony ni Paul, pinaalala niya sa taga-Pilipinas, kayo lang ang tumulong sa akin, kayo lang ang nagbigay. No ako nandyan. Wow! What an encouragement. Amen. Nakaka-encourage po. In verse 18 to 19, sabi po ng ganito, in Philippians chapter 4, malapit na po tayo magtapos, 18 na 19, ang sabi niya, ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na nahatid ni Epaphroditus. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog ng Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Then alam natin yung verse nito sa verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama magpakailanman. Philippians 4:19 is not for everybody. Lagi po natin naririnig yan. If you engage at mag-involve, okay, makibahagi sa suporta para po sa ministeryo, it could be finances or your effort, the Lord will supply all your needs. Paano pag ikaw po ay medyo tamad? Will God support? Baka konti lang, baka wala pa. My God shall supply all our needs. Mga kapatid, today as we go on po, no? Because of the extreme joy that Paul felt, I want to read po itong verse 4 doon po sa chapter 1. Sabi niya doon, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. If there is something sa bawat isa po sa atin na tayo po ay mananalangin with joy pag naalala po natin yung mga kapatid natin na nagmamalasakit, tumutulong at nagiging encouragement sa atin. Hindi ko po sinasabi na wag natin ipanalangin lahat. Pero iba po yung panalangin po natin pag naalala natin yung mga kapatiran na nakapagbibigay ng encouragement sa atin. Amen po ba? We could declare blessing. We could ask favor from the Lord. Lord, bless him. Lord, pagpalain mo ang kapatid na ito. Meron po sa church namin. Actually, nandito siya.
Itong kapatid na ito, ay bless ako sa kanyang buhay. Marami po sila doon sa church. They were, nagbibigay. Pero itong babae na ito, kapatid natin sa Panginoon, dahil ako po nga ay meron kaming ministerial fellowship sa Binalonan. At minsan po ay nagdala siya. Siya po actually yung nagbibigay ng linatikan, Nanay Divine. Yes, testimony lamang po. I want to give glory to the Lord. Sa tuwing meron po kaming gathering ng mga pastor, nagbibigay po siya ng laging 2 linatikan. Masarap po yun. Meron kaming dala. Nanay, mamaya, magsasalu-saluhan po natin. At you know why? Dahil po doon, sa tuwing meron kaming sabi ko, sister, babayaran ko. Pero sabi niya, hindi, pastor, basta ibigay ko yan. Every meron kaming meeting, may gawain sa church, minsan nagbibigay po siya. Sana all. Ito po ang testimony. Nagdedicate po ako sa kanya mga business. Ang business niya po ay yung pera sa basura. Junk shop. Ngayon po may 2 truck na po siya. Amen. Ngayon po meron na po siyang paggawaan ng hollow blocks. Dinedicate ko din. Meron siyang sand and gravel. Nagde-deliver po siya. Napakasimpleng babaeng mananampalataya, but her heart. Sabi ko, bless ako dito, Lord, sa buhay ng babaeng ito. And when I pray, in my devotion, I pray for her like Paul, that Lord, bless her. Bless her, Lord. At ginawa ni Lord. Amen. Hindi ka lugi pag ikaw ay sumusuporta. The Lord will bless you more and more. At magiging happy pa ang maraming tao because of your life na ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. And ulitin ko po, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw na Hesukristo. Kayo'y laging nasa aking puso. Kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. You want to be valued by your pastor, your leaders. Support, engage. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita. At kahit ngayon ako'y nakabilanggo. Idinadalangin ko sa Diyos ng inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan na malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. There is breakthrough. There is blessing. Why? Because somebody who is being encouraged prayed for you and me because of your life. And like Paul, ang kanyang declaration, bless these people. Bless this brother. Bless this sister. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo? And as we reflect on the Word of God today, I believe napakaliwanag po ng mensahe ng Panginoon. At gustong-gusto tayo na pagpalain po ng Panginoon. Shall we pray? Panginoong Diyos, maraming salamat po. At napakalinaw po ng inyong mga salita. Naniniwala po ako, Panginoon, that you have spoken sa bawat puso. Help us, Lord, to get involved more in your kingdom, in preaching the gospel, making disciples. Thank you, Lord, sa mga encouragement, O God, sa mga kapatid po namin. Thank you, Lord, sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, for those who really take part, Panginoon, in the Great Commission, supporting, Lord, anuman po ang mga gawain sa church. And by that, Father, I pray, may you bless them more and more. Thank you, Lord. To you alone be all glory, praises, all thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. God bless po.